7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Ngayon sa harapan ng 7-Eleven Bulinaw, Pangasinan, at dito mag-umpisa ang pang-alim na araw ko na pagpadyak sa Pilipinas. Kaya tara, samahan niyo ako. Sinimulan ko ang aking pang-alim na araw sa sentro ng Kabayadan ng Bulinaw, kung saan sa terminal ng Victory Liner ako natulog. Simentado at malapad ang kalsada, at ang isa pang maganda rito, kada barangay may arko. Makalipas ang 1 oras ng aking pagpadyak, bumungad sa akin ang mga signage ng mga resort na nakatayo sa gilid ng kalsada. At sa di kalayuan, tinawag na ako ng kalikasan. Kailangan ko nang magbawas. Salamat nga pala sa papatendat na tulong na may ulitin ang aking banyo. At sa pagpapatuloy nga ng aking pagpadyak, nasilayan ko muli ang asul at malawak na karagatan ng Bulinaw. At saglit akong tumambay sa tulay para pasidahan ng aking kamera ang isa sa mga obra ng Puong May Kapal. At pagbalik ko nga ng kalsada, banayad na na ang aking naranasan. At may dadaanan akong nagtitinda ng pandesal. At pandesal, malunggay with cheese, ni Kuya Chonchon. Dahil nga hindi pa ako nag-aagagahan, huminto ako at bumili ng pandesal. At pagbalik ko nga sa kalsada, napasok ko na ang barangay ng Patar. Paglagpas lang ng kote ng arko ay kubaliwa na ako para puntahan ang Enchanted Cave. Rough road ng kalsada pero maikli lang naman. At marami ako nadaanan na puno ng nyog sa tabi ng daan. Hanggang sa marating ko na nga ang aking unang destinasyon. Unang pumukaw ng aking pansin ay ang mga chandelier na noong araw meron kami sa bahay. Marami silang ititindang mga souvenir items dito. May mga t-shirt, rep magnet at kung ano-ano. Hanggang sa pasukin ko na nga ang Enchanted Cave. Nagbayad muna ako ng entrance fee na halagang 300 at pinagsuot ako ng bracelet. Natandaan na ako bayad na. Konting orientation para sa mga rules and regulation ng lugar. At pagtapos, nag-umpisa na ako maglakad. Maayos naman ang kalsada kasi nga simentado at maraming puno at halaman dito. At pag napagod nga ako maglakad, may mga duyan naman dyan na nakatali sa puno na pwede nyo magamit. Hanggang sa dumaan na nga ako sa hagdanan paakyat. At pag-ahong nga, pinagsuot na ako ng helmet at life vest. Required gamitin ng mga guests ang mga safety gear dito. Kasi nga, pag hindi kayo gumamit ng helmet, possible na mauntog ang ulo nyo sa mga stalactite. At kapag hindi naman kayo gumamit ng life vest, posible kayo malunod. For my own safety rin, para iwas disgrasya. Yan, good morning guys. Nandito na nga tayo ngayon sa may isang cave. Pababa na tayo. And ngayon natin malaman kung ano meron sa kuwebang to. Kasi maraming sabi maganda daw dito eh. Medyo madulas nga lang. Gawa ng mosi ng hagdanan. Kaya naman. Pero ito, kahit paano, hagdan. At pagbaba ko, bubungad sa akin ang napakalinis, napakalinaw at napakaasul na tubig sa loob ng kuweba. Thank you nga pala sa mga mababait na staff na tumulong sa akin para magkaroon ng ganitong klaseng shot. Pangarap kong puntahan to noon pa kasi nga doon makasabahan ko na puntahan na to. 50 person lang ang capacity ng pool, kaya kung ang number mo pag 51 ay sorry, kailangan maghintay. Kaya sinulat ko na mabuti ang paliligo ko dito kasi ito ang first time na nakaligo ako sa loob ng kuweba. At nang dumami ng bisita, naisip ko na umalis na. At pag-ahong ko nga ay sinoli ko na rin ang mga safety gear na ginamit ko. Hanggang itinuro sa akin ng kuya ang swimming pool. Saan? At sinamahan niya na nga lang ako papunta sa swimming pool. Malinis din naman ang swimming pool na tinuro sa akin. 3 hanggang 11 feet ang lalim.
Dahil nabitin ako sa kuweba, dito ako rumesbak ng aking pagligo. Solong-solo ko ang lugar. Nang sawa na ako maligo, nagdesisyon na ulit akong bumalik ng kalsada. At pagbalik ko ng kalsada, 5 kilometro pang aking pinadyak. Hanggang sa marating ko ang parola ng Bulinaw. Una ko napansin ang mga nakadikit ng mga sticker ng mga vlogger, piling vlogger at nagpipiling vlogger. At pagpasok ka sa lugar, bumungad sa akin ang second to the highest lighthouse of the Philippines. Kasi ang pinakamalaking lighthouse ng Pilipinas ay makita nyo mismo sa Cape Bejodor sa May Ilocos Norte. Pag-akit ko, nakita ko ang 360 scenic view ng dagat ng Bulinaw. At ang parolang to ang nagsisilbing patnubay ng mga mangisda kapag sila ay pumapalaot yung gabi. Pagkatapos, dumiretso na rin ako sa Patar Beach. Isa ito sa pinakamagagandang beaches na napuntahan ko. Napakaputi at napakapino ng buhangin. Napakalinaw ng dagat at napaka-asul. Kaya kung i-rate ko to, 10/10. Kaya mapapakanta ka na lang talaga ng Look at this stuff, isn't it sweet? Wouldn't you think my collection is sweet? At bigla na lang ako nagkaroon ng realization sa buhay. Napakaswerte pala talaga nating mga Pilipino pagdating sa mga natural resources na meron tayo. Kaya pala tayo din nadayo ng mga dayuhan. At kaya rin pala gustong maagaw ng China ang mga isla na meron tayo. At niyayakag na tayo ng Karakinan. At nagdesisyon na nga akong bumalik na uli ng kalsada. Lumabas ako ng Bulinaw, dumaan sa napakagandang kalsada ng bayan ng Pani, hanggang sa abutan na nga ako ng dilim sa bayan ng Alaminos. Dito na ako nagpahinga. At yan ang kwento sa likod ng pang-6 na araw na papagbuno ko sa kalsada ng Pilipinas. Thank you for watching and God bless.